Si Irina Zarutska ay pinanganak sa Kyiv, Ukraine. Nang magsimula ang pagsalakay ng Russia noong 2022, naranasan nila ng kanyang pamilya ang unang buwan mismo ng digmaan. Dumating pa sa punto na kinakailangan niya magtago sa isang bomb shelter habang malakas ang mga pag-atake sa kabisera. Noong 2022, lumipat siya sa US kasama ang kanyang ina, kapatid na lalaki at kapatid na babae, at kalaunan ay nanirahan sa Charlotte, North Carolina. Para kay Irina, ang Amerika ay kumakatawan sa pag-asa, pagkakataon at katatagan matapos ang napakaraming kawalan ng katiyakan sa Ukraine. Ayon sa kanyang mga kamag-anak, mahal na mahal niya ang Amerika at labis siya nagpapasalamat na nakapagsimula siya ng bagong buhay doon. Sa Kyiv, nakapagtapos si Irina ng degree mula sa isang lokal na kolehiyo sa larangan ng sining. Siya ay malikhain at may talento na may malaki interest sa design at mga hayop. Pagkatapos lumipas sa Charlotte, itinakda niya ang kanyang mithiin na magkaroon ng karera sa larangan ng veterinary na may pag-asang balang araw ay maging isang veterinary assistant siya. Masigasig niyang pinag-aralan ang English, natutong magmaneho at nang maaprubahan ang kanyang work permit sa US, agad siya nakahanap ng trabaho sa mismong araw ding yun. Ipinapakita lamang nito kung gaano siya kasipag. Sa Charlotte, nagtrabaho si Irina sa isang lokal na pizzeria at madalas ding tumulong sa mga kapitbahay sa pamamagitan ng paglalakad ng kanilang mga aso. Kilala siya sa kanyang pagiging magiliw at sa kanyang magandang mga ngiti na naalala ng mga kapitbahay tuwing dumaraan siya habang naglalakad ng kanilang mga alaga. Nagboluntaryo rin siya sa komunidad, kabilang ang pagtulong sa mga nakakatanda at sa mga organisasyong nangangalaga ng hayop. Ang kanyang pagmamahal sa mga hayop ang isa sa tunay na tumutukoy sa kanyang pagkatao. Ayon sa kanyang mga kaibigan, sobrang masaya siya kapag napapalibutan siya ng mga aso at pangarap niyang makapagtrabaho ng full-time kasama mga ito. Bagamat maaga at malungkot na natapos ang kanyang buhay sa edad na 23, pinili ng kanyang pamilya na ilibing siya sa Estados Unidos at hindi sa Ukraine dahil sa matibay niyang pagtanggap sa bansang ito bilang bago niyang tahanan. Naalala siya bilang isang masipag, mahabagin at puno ng pag-asa na dalagang nakaligtas sa trauma ng digmaan. Ngunit kinuha ng walang saysay na karahasan sa lugar na akala niya ay siya'y ligtas. Nito lamang August 22, 2025, umandar ang Lynx Blue Line Light Rail at dahan-dahang gumalaw sa lungsod ng Charlotte. Bandang 9:50 ng gabi, sumakay si Irina sa tren malapit sa South End neighborhood. Para sa kanya, ito ay karaniwan lang dahil madalas niyang gamitin ang tren upang makalibot sa Charlotte. Sa surveillance footage, makikita na pumasok siya sa loob ng tren at umupo sa isang aisle seat habang nakasuot ng kanyang earphones. Mukha siyang kalmado sa sarili niyang mundo. Ginagawa ang karaniwang ginagawa ng maraming pasahero. Isang lalaki na nagngangalang Di Carlos Brown ay nakasakay na rin sa tren. Nakaupo siya sa upuang direkta sa likuran ni Irina. Wala silang naging interaction, walang eye contact at walang palitan ng salita. Sa mata ng sinumang makakakita, mukha lamang itong dalawang estranghero na sabay sumakay ng tren pauwi pagkatapos ng isang araw. Sa loob ng 4 na minuto, wala namang kakaibang nangyari sa biyahe. Tahimik na nakaupo ang mga pasahero. May ilan na nakatingin sa kanilang mga telepono, ang iba na may nakatanaw lang sa bintana na nakatulala. Ngunit habang papalapit ang tren sa susunod na istasyon, biglang nagbago ang kilos ni Brown nang walang babala. Ipinasok niya ang kanyang kamay sa bulsa ng hoodie at inilabas ang isang maliit na natitiklop na kutsilyo na nakita sa surveillance. Sa isang mabilis na galaw, binuksan niya ito. Ayon sa mga pasaherong nakaupo malapit, halos imposibleng mahulaan ang mangyayari dahil napakabilis at hindi inaasahan. Yumuko si Brown at sinimulang saksakin si Irina mula sa likuran. Tinamaan niya ito ng maraming beses, hindi bababa sa 3 ulit, at isang saksak na tumama sa kanyang leeg. Ang karahasan ay biglaan at tahimik at nakakatakot makita ang itsura ng kanyang mukha. Walang palitang salita at walang anumang pagtatalo, kundi isang agarang pagsabog ng nakamamatay na puwersa, laban sa isang dalagang walang pagkakataon na ipagtanggol ang sarili. Makikita ang dugo sa loob ng tren at si Irina ay dahan-dahang bumabagsak sa kanyang upuan na halatang natatakot pa at nalilito. Ayon sa mga ulat, may ilang pasahero raw ang tumakbo papunta kay Irina, marahil matapos bumaba si Brown. Ngunit sa mga kuha ng video na kumalat sa social media, kalmado lang na naglakad ang mga tao palayo at walang sino man nagtangkang tumulong sa kanya. Sa kanyang huling mga sandali, lumingalinga siya, litong-lito at takot,
ngunit wala ni isang nandoon para sa kanya. Maging ang taong katabi niya ay tinignan pa niya na parang humihingi siya ng tulong. Kung may agad na nangialam at pinisil ang kanyang sugat sa kanyang leeg, marahil ay buhay pa siya ngayon. Nakita nilang bumagsak siya habang may dugo na sa kanyang damit. May humingi raw ng tulong at ang iba naman nagmadali naglabas ng kanilang mga telepono upang tumawag sa 911. Si De Carlos naman ay naglakad palayo mula sa kaguluhan. Hindi siya mukhang balisa at kalmado siyang naglakad papunta sa pintuan ng tren na parang walang nangyari. Habang naglalakad, hinubad niya ang kanyang hoodie na parang sinusubukang baguhin ang kanyang anyo. Sinunod ng train operator ang mga emergency procedure at inihinto ang train sa East-West Boulevard Station. Ayon sa mga ulat, nagsiksika ng mga pasahero sa paligid ni Irina, desperadong pinipigilan ang pagdurugo. May mga pumisil ng tela sa kanyang sugat at ang iba na may lumuhod sa tabi niya, nagmamakaawang kumapit pa siya. 2 minuto matapos ang pag-atake, bumukas ang mga pinto ng train sa platform ng istasyon. Paalis na sana si De Carlos, ngunit dumating na ang mga pulis at agad siyang hinarap sa platform at sakay na resto. Napansin ng mga pulis na mayroon siyang mga sugat, ngunit hindi malinaw kung nakuha niya yon habang nananaksak o sa kaguluhan pagkatapos ng insidente. Samantala, sa loob ng tren, kaagad na pumasok ang mga paramedic at nadatnan si Irina na malubhang sugatan. Pero sa kabila ng agarang pagsisikap na iligtas ang kanyang buhay, wala nang magawa. Makalipas ang ilang minuto, idiniklara ng mga paramedic na patay na si Irina sa pinangyarihan. Nang masiguro na ang lugar, inihatid palabas ng tren ang mga pasahero. Isang pangatlong pasahero na hindi naman nasaktan ngunit labis na natroma sa kanyang nasaksihan ay bumagsak sa sahig at kinakailangang dalhin sa hospital para gamutin. Ngayon, kailangan nating pag-usapan ang lalaking naging sanhi ng lahat ng kaguluhang ito. Si De Carlos Brown Jr. ay may mahabang kasaysayan ng mga kriminal na pagkakasala at pakikipaglaban sa mga issue sa mental health bago pa man ang nakamamatay na pananaksak. Si Brown ay isang 34-year-old na residente ng Charlotte na hindi nabago sa mga otoridad dahil sa napakahabang criminal record niya na umabot ng mahigit 1 dekada. Batay sa mga tala, naaresto si Brown na hindi bababa sa 14 na beses, simula pa noong 2011 dahil sa iba't ibang kaso. Kasama sa kanyang mga nagdaang krimen ang malulubhang kasong kriminal at mararahas na insidente. Mayroon siya mga naunang hatol para sa pagnanakaw gamit ang mapanganib na armas, felony larceny, panghihimasok o breaking and entering at shoplifting, bukod pa sa marami pang ibang kaso. Sa isang insidente na hatulan si Brown ng armed robbery bandang 2014 at nakulong siya ng humigit kumulang 5 taon para lamang sa kasong yon. Matapos pagsilbihan ng kanyang sentensya, pinalaya siya noong September 2020, ngunit agad ding sumunod ang panibagong problema. Makalipas lamang ilang panahon matapos makalaya, muling naaresto si Brown sa pagkakataong ito dahil umano sa pananakit sa sarili niyang kapatid na babae sa kanilang bahay sa Charlotte. Ang pattern ng kriminal na pag-uugali ni Brown ay madalas na sinasabayan ng maraming palatandaan ng matinding sakit sa pag-iisip. Ayon sa mga kamag-anak at sa mga opisyal na ulat, na-diagnose si Brown na may schizophrenia. Nagsalita sa publiko ang ina ni Brown tungkol sa mga pinagdadaanan ng kanyang anak at ipinaliwanag na mas lalo ito naging marahas matapos makulong. Humingi siya ng tulong sa korte upang maipasok ito sa psychiatric na gamutan. Noong 2021, matagumpay siya nakakuha ng involuntary commitment order mula sa korte, dahilan upang mailagay si Brown sa psychiatric observation ng halos 2 linggo. Sa panahong yon ng pagpapa-ospital, formal na na-diagnose ng mga doktor si Brown na may schizophrenia at sinimulan siyang gamutin. Gayunpaman nang makalabas si Brown at bumalik sa komunidad, naging napakahirap panatilihin ang kanyang gamutan. Ayon sa kanyang ina, huminto si Brown sa palagian at tamang pag-inom ng kanyang mga gamot at gaya ng inaasahan, muling lumala ang kanyang pag-uugali. Ang pagtigil sa pag-inom ng antipsychotic ay nagdudulot ng muling pagbalik o paglala ng mga sintomas, kaya't ito'y nagiging lubhang delikado. Mas lalong lumala ang ugali ni Brown at madalas ito nakikipagtalo sa kanyang ina sa kanilang bahay, kaya't napilitan ng kanyang ina na paalisin siya na nagdulot sa kanya na maging isang homeless. Noong January 2025, tumugon ang Charlotte Police sa sunod-sunod na peking tawag sa 911 na ginawa ni Brown habang nasa isang lokal na hospital na tinatawag na Novant Health.
Sa isang welfare check kaugnay ng mga tawag na yon, sinabi ni Brown sa mga pulis na siya'y nilagyan ng implant na ayon sa kanya ay isang man-made material na kumukontrol sa lahat ng galaw ng kanyang katawan tulad ng pagkain, paglalakad at pagsasalita. At ipinag-utos niya sa mga opisyal na imbestigahan ang imaginary material sa kanyang katawan. Nang ipaliwanag ng mga pulis na hindi nila siya kayang tulungan, labis na nagalit si Brown at nagpatuloy sa pagtawag sa 911 na nauwi sa kanyang pag-aaresto dahil sa maling paggamit ng 911 system. Bagamat siya'y naakusahan kaugnay ng insidenteng yon, pinalaya siya ng walang piyansa makalipas ang ilang sandali. Ayon sa mga record ng korte mula sa kasong yon, kahit noon ay may mga tanong na ukol sa kanyang psychiatric stability. Mayroon siyang aktibong delusion, kaya't syempre hindi siya matatag. Noong July 2025, isang public defender sa isa sa mga nakabimbing kaso ni Brown ang nagtanong sa kanyang kakayahang humarap sa paglilitis, kaya't iniutos ng hukom ang isang forensic mental evaluation. Batay sa aking nakalap, ang pagsusuri na yon ay hindi pa natapos bago ang insidente nitong August. Kung naisagawa yun sa tamang oras, baka hindi ito nangyari ngayon. Bukod sa insidente noong January 2025, ipinakita rin ng mga tala ng pulis na maraming beses na nakipag-ugnayan ang CMPD kay Brown sa buong 2024 habang siya ay umiikot sa pagiging homeless at pagdaranas ng krisis sa kanyang mental health. Sa hindi bababa sa 3 pagkakataon lamang noong 2024, nakasalamuhan ng mga pulis si Brown na kumikilos ng kakaiba at sinubukang ikonekta siya sa mga mental health resources sa komunidad. Sa kabila ng mga intervensyong ito, wala si Brown sa ilalim ng anumang uri ng kustodiya, supervision ng korte o court-mandated na gamutan noong gabi ng August 22. Sa madaling salita, isa siyang malayang tao sa public transportation, kasama ang mga estranghero tulad ni Irina. Noong nangyari ang pananaksak sa tren, si De Carlos ay homeless pa rin at hindi man lang bumili ng tiket para sa biyahe. Kinumpirma ng mga opisyal ng Charlotte Transit na si Brown ay isang fare jumper na walang wastong tiket nung sumakay sa tren. Ito ay naging malaking usapin tungkol sa seguridad ng transportation at malinaw na ipinapakita kung paano nakapasok ng malaya ang isang tao sa sistema ng tren na binabayaran ng iba. Tumugo ng CMPD Homicide Unit Detective sa pinangyarihan ng insidente nung gabing yon. Nangolekta sila ng mga evidence video at in-interview ang lahat ng saksi, kung saan ang ilan ay nailathala na rin sa publiko. Pagdating ng sumunod na araw, August 23, formal na inihayag ng pulis na kakasuhan si Brown. Pagkatapos ng clearance mula sa mga doktor sa hospital para sa mga bahagyang sugat na nabanggit, dinala si Brown sa kustodiya ng pulis at inibuk sa kasong first-degree murder kaugnay ng insidente sa tren. Ayon sa batas ng North Carolina, ang first-degree murder ay isang capital offense at dahil ang nangyari ay walang pinagmulan o dahilan ang nakamamatay na pag-atake, akma ito sa kaso. Iniutos ng hukom na hawakan si Brown ng walang piyansa habang naghihintay ng paglilitis. Sa unang pagharap ni Brown sa korte, na naganap ilang araw lamang matapos ang insidente, nanatili ang kautusan na walang piyansa. Sa isa sa mga unang pagdinig, naroroon ang mga miyembro ng pamilya ni Irina at nagbigay sila ng mga emosyonal na talumpati. Direktang hinarap ng tiyuhin ni Irina ang korte at nakiusap sa hukom na panatilihin si Brown sa likod ng rehas. Sinabi ng kanyang tiyuhin na si Irina isang mabait na anghel. Sumang-ayon ang hukom at nanatili si Brown sa Mecklenburg County Jail matapos siya makalabas sa hospital, nakapiit habang naghihintay sa mga susunod na legal na proseso. Dahil sa mental health history ni Brown, patuloy ang mga tanong kung karapat-dapat pa siyang humarap sa paglilitis. Ayon sa mga prosecutor ng Mecklenburg County at ang mga abogado ng depensa, ang kalagayan ng isip ni Brown ay tiyak na nangangailangan ng pagsusuri. Sa loob ng ilang linggo matapos ang pag-aresto, iniutos ng isang hukom na Mecklenburg na sumailalim si Brown sa isang komprehensibong psychiatric competency evaluation sa hospital sa loob ng hanggang 60 days upang matukoy kung mentally fit ba siya na makilahok sa sariling depensa. Karaniwan ito sa mga kaso kung saan ang mga akusado ay may dokumentadong sakit sa pag-iisip, lalo na kung kasing seryoso ng schizophrenia. Ayon sa pinakabagong ulat nitong September lamang, inilipat nga si Brown sa isang state psychiatric facility para sa pagsusuri ng kanyang competency habang nasa kustodiya. Ang kanyang susunod na petsa sa korte ay naka-schedule sa September 19, 2025 upang repasuin ang lahat ng natuklasan, kaya malapit na rin ito.
Kung mapatunayan na competent si Brown at siya ay makukulong, maaari siyang humarap sa maksimum na parusa na habang buhay na pagkakakulong o maging federal death penalty dahil sa parehong federal at state involvement sa kasong ito. Tahimik na nagdadalamhati ang pamilya, ngunit naglabas sila ng ilang pahayag sa pamamagitan ng kanilang mga kinatawan. Bukod sa pahayag ng tiyuhin sa korte, nag-set up ang pamilya ng isang pampublikong GoFundMe page upang makatulong sa gastusin para sa libing ni Irina at sa iba pang pangangailangan. Ibinahagi rin ng GoFundMe ang ilang nakakaantig na detalye tungkol sa kanyang buhay. Ibinahagi ng fundraiser na kamakailan lamang dumating sa US si Irina upang humanap ng kaligtasan mula sa digmaan at umaasang magkaroon ng bagong simula. Ngunit sa trahedya, naputol ang kanyang buhay ng masyadong maaga. Pagsapit ng unang bahagi ng September, nakalikom na ang GoFundMe ng $80,000 o halos 4.5 million sa peso. At sa oras ng aking pananaliksik na ito ay lumampas na siya sa $200,000 o nasa 11.4 million na sa peso. Si North Carolina Attorney General Jeff Jackson ay nagbahagi sa social media upang ilarawan ang krimen na labis na karumaldumal at malupit na gawain. Ipinangako ni Jackson ang buong suporta ng State DOJ at ng lokal na District Attorney Prosecution Team na sinabi na nila sa District Attorney na ang kanilang opisina ay magbibigay ng lahat ng suporta upang tunay na maihatid ang katarungan at mananatili silang matatag hanggang makamit ang hustisya. Ipinapakita ng kasong ito ang pangangailangan para sa mas malakas na paraan upang pigilan ang mararahas at hindi matatag na individual sa pagbalik sa komunidad nang hindi nagagamot at walang angkop na tulong at resources. Nakakaranas ang Mecklenburg County ng kakulangan sa mga mental health resources na isang malaking problema na nagsimula pa noong mga budget cuts noong unang bahagi ng 2000s na nagbawas ng mga psychiatric hospital beds nang walang sapat na kapalit sa pangkomunidad na pangangalaga. Bilang resulta, ang mga taong may sakit sa pag-iisip at nasa krisis ay madalas na nananatili sa emergency rooms o bilangguan nang walang agarang paggamot. Kasabay ng backlogs ng halos 300 pending homicide cases sa Charlotte at isang understaffed na opisina ng prosecutor na may humigit kumulang 85 prosecutors lamang para sa malaking jurisdiction, malinaw na strained ang sistema doon. Ipinahiwatig ng opisyal ng Mecklenburg County na ipinagpupunyagi nila sa state legislator ang pondo para sa mas maraming pasilidad ng mental health at magbigay ng mas maraming flexibility sa mga hukom upang panagutin ang mararahas na nagkasala kahit na may sakit sa isip bago pa man sila makasakit ng iba. Sa kabilang banda ay lumabas ang ilang fundraising campaigns sa GoFundMe na sinusubukang suportahan ang suspect. Inilarawan ng mga campaigns na ito na si Brown bilang isang biktima ng kabiguan ng sistema na sinasabi na nabigo siya ng judicial at mental health systems at nagpapahiwatig na hindi siya ganap na may sala sa nangyari. Dahil dito, tinanggal ng kumpanya ang mga campaigns na sumusuporta sa depensa ni Brown at binanggit ang patakaran na nagbabawal sa mga fundraiser para sa mga individual na formal na inakusahan ng marahas na krimen. Sa isang pampublikong pahayag, muling inulit ng GoFundMe ang kanilang terms of service at malinaw nilang ipinagbabawal ang anumang campaign ng pangungulekta ng pera para sa legal na depensa ng isang di umano'y may sala sa marahas na krimen. Ang pananaksa kay Irina ay nagbago ng isang nakakakilabot na lokal na krimen upang maging simbolo ng mas malalaking usapin tungkol sa karahasan, pampublikong kaligtasan at katarungan. Habang nagdadalamhati ang kanyang ina, mga kapatid at extended family, may suporta sila mula sa mga komunidad ng Charlotte hanggang sa ibang bansa at may pangako mula sa mga otoridad na maihahatid sa kanila ang hustisya. Magbibigay ulit ako ng panibagong update sa kasong ito pagkatapos ng kanyang hearing sa September 19. Huwag magatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!